Ati pong simula ng ating banal na pagdiriwang sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, ngayon pinagdiriwang po natin ang kapistahan ni San Isidro Labrador. Mga kapatid, aminin po natin ang ating mga nagawang makasalanan upang tayo maging marapat na gumanap sa banal na pagdiriwang. Tumahimik po tayo sumandali at ating pong alalahanin ang ating mga nagawang kasalanan dulot ng ating mga kahinaan. Ito'y ating pagsisihan sa harapan ng ating pong Hesus Nazareno at yakapin din po natin ng lubos ang kanyang pagpapatawad, pagmamahal at lakas na ibinibigay sa ating lahat. May kababaang loob tayo pong lahat. Inaamin po sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga nagawang mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ikaw ang may-ari ng tanang tinapal, at ikaw ang tumatawag sa aming paglilingkod para pangasiwaan ang tanang umiiral sa San Sinukob, ang maaasahang pagganap ni San Isidro sa kanyang pagsasaka ay amin nawang matularan sa lahat ng aming pagsisikap na magkaroon ng makakain ang lahat sa masaganang hapag ng buhay at maglingkod sa kapakanan ng aming kapwa-tao sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, sinabi ni Pablo sa matatanda ng simbahan ng Efeso, ingatan ninyo ang inyong sarili at ang lahat ng kabilang sa kawan, sapagkat inilagay sila ng Espiritu Santo sa inyong pag-iingat. Pangalagaan ninyo ang simbahan ng Diyos na kanyang tinubos sa pamamagitan ng kamatayan ng kanyang sariling anak. Alam kong pagkaalis ko'y magsisipasok ang mababangis na asong gubat at walang patawad na sisilain ang kawan. Mula na rin sa inyo'y lilitaw ang mga taong magsasalita ng kasinungalingan upang mapasunod ang mga alagad at sa gayoy mailigaw sila. Kaya't mag-ingat kayo at alalahanin ninyong tinuruan ko kayo gabit araw sa loob ng 3 taon at maraming luha ang pinuhunan ko. At ngayon itinatagubilin ko sa Diyos at sa kanyang salita na nagpapahayag ng kanyang kagandahang loob. Siya ang makapagpapatibay sa inyo at makapagbibigay ng lahat ng pagpapalang inilaan niya sa lahat ng kanyang pinapaging banal. Hindi ko hinangad ang pilak, ginto o pananamit ni numan.
Alam ninyong nagbanat ako ng buto upang kumita ng ikabubuhay naming magkakasama. Sa lahat ng pagkakataon, ipinakita ko sa inyo na sa pamamagitan ng ganitong pagpapagal ay dapat ninyong tulungan ang mahihirap. Alalahanin ang mga salita ng Panginoong Hesus. Higit na mapalad ang magbigay kaysa tumanggap. Pagkasabi nito, lumuhod si Pablo at nanalangin kasama nila. Silang lahat ay umiiyak at hinagkan si Pablo. Labis nilang ikinalungkot ang kanyang sinabing siya'y hindi na nila makikita uli at siya'y inihatid nila sa barko. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tanang mga kaharian, ang poong Diyos ay awitan. Tanang mga kaharian, ang poong Diyos ay awitan. Sana'y iyong ipadama ang taglay mong kalakasan, ang lakas na ginamit mo noong kami isang galang. Magmula sa Jerusalem, sa iyong tahanang templo, na pati ang mga hari dooy naghahandog sa iyo. Tanang mga kaharian, ang poong Diyos ay awitan. Umawit sa Panginoon ang lahat ng kaharian. Awitin ang pagpupurit, ang poon ay papurihan. Purihin ang naglalakbay sa matandang kalangitan. Mula rooy maririnig ang malakas niyang sigaw. Tanang mga kaharian, ang poong Diyos ay awitan. Ipahayag ng balana ang taglay na kalakasan. Siya'y hari ng Israel, maghahari siyang tunay. Yang taglay niyang lakas ay buhat sa kalangitan. Kahanga-hangang Diyos sa santuaryo niyang banal. Siya ang Diyos ng Israel na sa tanay magbibigay ng kapangyarihan at lakas na kanilang kailangan. Tanang mga kaharian, ang poong Diyos ay awitan. Magsitayo na po ang lahat. Ang salita mo'y totoo, kami ay pamanalin mo. Alleluia, alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panong iyon, si Jesus ay tumingala sa langit, nananalangin at ang wika, Amang banal, ingatan mo sila sa pamamagitan ng kapangyarihan ng iyong pangalan, pangalang ibinigay mo sa akin, upang sila'y maging isa, kung paano tayo'y iisa. Habang kasama nila ako, iniingatan ko sila sa pamamagitan ng kapangyarihan ng iyong pangalang ibinigay mo sa akin. Inaalagaan ko sila at ni isa'y walang napahamak, liban sa taong humanap ng kanyang kapahamakan upang matupad ang kasulatan.
Ngunit ngayon, ako'y pumunta sa iyo at sinasabi ko ito habang ako'y nasa sanlibutan upang mapuspos sila ng aking kagalakan. Naibigay ko na sa kanila ang iyong salita at kinapuputan sila ng sanlibutan sapagkat hindi na sila makasanlibutan tulad kong hindi makasanlibutan. Hindi ko dinadalangin alisin mo sila sa sanlibutan, kundi iligtas mo sila sa masama. Hindi sila makasanlibutan, tulad kong hindi makasanlibutan. Itinalaga mo sila sa pamamagitan ng katotohanan. Ang salita mo ay katotohanan. Kung paanong sinugo mo ako sa sanlibutan, gayon din naman, sinusugo ko sila sa sanlibutan. At alang-alang sa kanila'y itinatalaga ko ang aking sarili upang may talaga rin nila sila sa pamamagitan ng katotohanan. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Isang mapagpalang tanghali po sa ating lahat sa pagpapatuloy po ng ating paglalakbay sa Pasko ng muling pagkabuhay. Pagkatapos sumakyat si Jesus sa langit, nagpapaalala po sa atin ngayon ang ating ebanghelyo, ang ating mga pagbasa kung paano o kung saan tayo patungo. Lahat po tayo'y biniyayaan ng buhay ng Diyos upang madama natin ang kanyang kagandahan sa paglikha ng sanlibutan. Pero tayo sa paglalakbay na ito ay may hangganan at may katapusan. Tulad ni Jesus, ng ating pong Jesus Nazareno, nung nakarang linggo, siya'y umakyat sa langit. Ito rin ang ating pupuntahan at ating dapat pagsumikapan sa ating buhay. Dahil, mga minamahal na kapatid, ang buhay natin ay hindi sa sanlibutang ito. Nandito tayo ngayon, oo, pero ang paglalakbay ng buhay na ito naway patungo sa ating Ama, sa ating tunay na tahanan na hinahanda sa atin ng ating Panginoon. Lahat tayo inaasahan ng Panginoon na makarating sa tunay nating tahanan. Kaya po sa paglalakbay na ito, pinapaalala sa atin ng ating Panginoon Jesus ngayon, hindi tayo para sa sanlibutan ito. Hindi tayo para dito. Kaya si Jesus ngayon nananalangin na sana ingatan tayo habang tayo'y nandito, ingatan tayo sa kapangyarihan ng Ama, sa kapangyarihan ng Diyos araw-araw sa buhay natin. Nandoon yung pag-iingat ng Diyos para sa atin. Ito rin ay ating narinig sa unang pagbasa at sa ating ebanghelyo din, lubos, ito ang ipinagdarasal. Nananalangin si Jesus para sa ating lahat, na lahat tayo'y ingatan sa ngalan ng kanyang kapangyarihan, sa kanyang ibinibigay sa atin araw-araw. Mga minamahal na kapatid, ang ating ebanghelyo ngayon, nagpapaalala sa atin, tatlong bagay kung paano si Jesus nananalangin sa ating Ama. Dahil siya ay iisa sa ating Ama. Ang Ama at ang Anak, ang Espiritu Santo, ay iisang nakikipamuhay sa bawat isa sa atin. Kasakasama natin sila. Kasakasama natin ang Diyos sa buhay natin. Kaya po, sa ating buhay pang-araw-araw, nandoon ang pag-iingat ng Diyos para sa atin. Nandoon ang kagandahang loob para sa atin upang tayo hindi mapawalay at hindi mapahamak sa ating buhay paglalakbay na ito. Dahil ang buhay nating taglay, ito'y naway patungo sa ating Ama. Kaya po, sa panalangin ni Jesus ngayon sa ating pagdiriwang, nandoon yung pag-iingat ng Diyos sa atin. Ibinibigay niya ang kanyang kapangyarihan. Ibinibigay sa atin ang kanyang presensya. Nawa, ito'y ating nararamdaman at ating tinatanggap
Dahil kung ganon ang ating pagtugon, nandoon ang kabutihan. Tunay na tayo ay hindi mapapahamak. Tunay na hindi tayo malalayo sa anuman at hindi tayo magkakaroon ng paggawa ng kasalanan. Kaya po, sa pag-iingat na ito ng Diyos, hangad sa atin ang hindi mapahamak. Ayaw ng Diyos ang bawat isa sa atin ay nasa kapahamakang buhay. Kaya huwag natin piliin ito sa ating paglalakbay. Kung tayo'y tumutugon, kumikilala at tumatanggap sa kapangyarihan ng Diyos, tunay, hindi tayo mapapahamak. Kaya po, ito ang dasal ng ating Panginoon. Ingatan tayo at huwag tayong mapahamak sa buhay na ito. Dahil nais ng Diyos, lahat tayo ay may kaayusan, may kabutihan at kagalakan sa buhay. Kaya po, anuman ang nangyayari sa buhay natin, anuman ang hamon sa buhay natin, opo, kasama ito sa buhay. Pero tanggapin po natin ang pag-iingat ng Diyos sa atin. Piliin pa rin natin ang tama. Huwag tayong mabulag. Huwag po tayong magbingi-bingihan sa paggawa ng kabutihan. Iniingatan tayo ng Diyos. Magpaingat din tayo. Tumugin din tayo sa Kanyang ibinibigay na paggabay, sa Kanyang presensya araw-araw, upang hindi tayo mapahamak sa buhay. Kaya po, sa pangatlong na panalangin ni Jesus, ang panalangin pagkakaisa sa katotohanan. Dahil nawa mga minamahal na kapatid, alam natin ang katotohanan ng ating buhay. Alam natin ang katotohanan ng ating paglalakbay. Dadaan lang tayo sa sanlibutang ito. Dadaan lang tayo sa mundong ibabaw na ito. Lahat tayo'y uuwi sa isang katotohanan na ibinibigay sa atin ng ating Panginoon, ang Kanyang tunay na kaharian. Kaya po, sa buhay natin paglalakbay araw-araw, nandoon, hindi tayo iniwan ng Diyos. Hindi tayo nilisan ng ating Panginoon. Hindi tayo pinapabayaan ng Panginoon. Nung nakaraang linggo, si Jesus umakyat sa langit, pero nandito pa rin ang Kanyang kapangyarihan sa atin. Tunay ang bawat isa sa atin, iniingatan ng Panginoon. Ang Diyos ay tumitingin sa ating lahat upang hindi tayo mapahamak, hindi tayo mapalayo sa Kanyang kaharian. At totoo tayong naglalakbay, tanggap natin ang mga ito. Tulad sa pagdiriwang natin ngayong santo, si San Isidro Labrador, sa kanyang ginagawa araw-araw bilang magsasaka, niyakap niya ang kagustuhan ng Diyos, ang kabutihan ng Diyos. Kahit siya'y isang payak na tao o payak ang kanyang ginagawa, nandoon ang kadakilaan sa kanya dahil sa pagsunod sa kautusan at kagustuhan ng Diyos. At siya'y nakikibahagi sa kaharian ng ating Panginoon. Kaya po, tulad ni San Isidro Labrador, ano man ang ginagawa natin, pag tayo'y yumayakap sa katotohanan ng buhay, sa pag-iingat ng Diyos na ibinibigay sa atin, at huwag piliin ang buhay na may kapahamakan, tunay, tayo'y aakyat sa Kanyang kaharian. Tunay ang ating paglalakbay patungo sa Kanya. Kaya po si Jesus, ang ating pong Jesus Nazareno, tunay, nandoon ang pag-iingat, paalala sa bawat isa sa atin, huwag nating piliin ang kapahamakan. Mamuhay tayo sa katotohanan, ito ang kahulugan ng bawat paglalakbay, kahulugan ng buhay, araw-araw, na kaloob ng ating Panginoon. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Mga minamahal kong mga kapatid, habang naghahanda tayo para sa Pentecostes, nalalaman natin na kahit nabubuhay tayo sa mundo, hindi tayo nabibilang sa mundo.
Tinatawagan tayo ng katotohanan ito upang manalangin para sa lahat ng tao kaysa ni Kristo na hindi nais na maligaw ng landas. Sa bawat kahilingan, Ama, italaga mo kami sa iyo. Ama, italaga mo kami sa iyo. Ang lahat ng Kristiyano naway sumampalataya sa pag-ibig ng Diyos at makatagpo ng pagkakaisa sa nag-iisang pastol. Manalangin tayo. Ama, italaga mo kami sa iyo. Ang mga naglilingkod sa bayan, naway maging saksi sa katotohanan ng kanilang pananampalataya, lalo na sa paggamit ng kanilang kapangyarihan at sa pagtupad ng kanilang mga pananagutan. Manalangin tayo. Ama, italaga mo kami sa iyo. Ang mga Kristiyanong tapat sa pananampalataya, naway magsikap na maging banal sa kanilang araw-araw na pamumuhay. Manalangin tayo. Ama, italaga mo kami sa iyo. Ang mga matatanda, mga nangungulila, mga may kapansanan, at may sakit, naway magtiwala sa Diyos na nagpapalakas sa kanila sa pamamagitan ng init ng kanyang presensya. Manalangin tayo. Ama, italaga mo kami sa iyo. Ang mga yumao, naway mabuhay ng walang hanggan, kasama ng Diyos ng pag-ibig. Manalangin tayo. Ama, italaga mo kami sa iyo. Sa katahimikan ng ating mga puso, ating ipagdasal ang ating mga personal na kahilingan o mga intensyon. Butihing Ama, habang iniibig namin ang isa't isa, nabubuhay ka sa amin at magiging ganap ang iyong pag-ibig nasa amin. Tanggapin mo ang aming mga panalangin sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, pagpalain mo ang mga alay na bunga ng pagtatanim at pag-aani ng mga magsakang kagaya ni San Isidro. Ang pinagkuran nila sa takulan at tag-araw ay siyang nawang maging pagkain at inuming sa aming nagbibigay buhay. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumaiyo rin. itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa.
Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat ay aming pasalamatan. Ikaw ay nagningning sa piling ng mga banal at ikinarangal mo sa kanilang kabutihan. Ibinigay mo silang huwaran sa amin araw-araw at katuwang sa pagsamba sa iyong kamahalan. Sa pamamagitan ng anak mong si Jesucristo, kami naliligid sa mga banal na tao. Sila'y mga saksi na mga pananalig sa iyo ay magaganap namin sa kararangal mo. Kaya kaysa na mga nagsisiawit ng papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubuni sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan, magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyo lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo. Gayon din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin niyo lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa kay pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagmuni natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamati at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inialay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabaklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapi mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na himlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw, kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagdapatin kami lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhing Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak na puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol, ni San Juan Bautista, ni San Isidro Labrador, at ng lahat ng mabanal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng karangal at papuri sa iyo. Diyos ang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Sa tagubili ng mga nakahagaling na utos at ni Jesus na siyang ating Panginoon at Diyos,
ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalamat sa mapasaan ang kaharian mo, sundin ang mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at tawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at ihagya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalaban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian, at ang kapangyarihan, at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming buhay na pananampalataya at walang aming napakaraming pagkakasala. Pagkalaban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilhod po ang lahat. Mga kapatid, ito si Kristong nagpapaalala sa atin ngayon. Lahat tayo ay kanyang iniingatan sa ating buhay araw-araw upang hindi tayo mapahamak at totoo tayo makapunta sa kanyang kaharian. Ito siya ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amin. Pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo, isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo.
Diyos, Ikaw ang laging anak. Loob ko'y Ikaw ang tanging hangat. Nauuhaw ako parang tigang na lupa sa tubig ng iyong pag-aarga. Ika'y pagmamasdan sa dakong banal nang makita ko ang iyong pagkarangal. Dadalangin akong nakataas sa aking kamay, magagalak na awit ng papuri ialay. Ngunit ako, Ikaw, habang nahimlay, pagkat ang turong mo sa tuwin ay naglay sa lilim ng iyong mga aawit akong buong galak. Aking kaluluwa'y kumakapit sa iyo. Kaligtas ay tiyak kung hawak mo ako. Magdiriwang ang hari, ang Diyos siyang dahilan. Ang sa iyo ay nangako, galak iyong makakamtan. Ngunit ako, Ikaw, habang nahimlay, pagkat ang turong mo sa tuwin ay naglay sa lilim ng iyong mga paa. Umaawit, umaawit akong buong Announcement. Mabibili pa rin po ang ating opisyal na imahe ni Jesus Nazareno. Ang mga ito po ay mabibili lamang sa ating Paris Finance Office. Ang malilikong po na pondo ay gagamitin sa pagsasaayos ng ating Adoration Chapel at Baptistry. Paalala sa mga nagsisimba. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang malahat ng banal na tubig. Pinakiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar.
Tanging sa Quezon Bolivar to sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipinagpapasalamat namin itong aming pagsasalo sa tanim at ani ng mga magsasakang katulad ni San Isidro na iyong idinangal. Ang kanyang malasakit na paglingkuran ka at ang kapwa ay sinawang umiral sa aming pagsisikap na hinan ang lahat ng iyong bigay, nakakanin sa araw-araw sa pamamagitan din ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Hindi mo kayo habang ginagawad ang pagbabasbas. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang malo na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang aming kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala ng mga himay at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito. Naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ay kailang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpas sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, ang Anak, at ang Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating manalapagdiriwang. Humayo kayo taglay ang kapayapaan ng Pong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipin ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka